Kailangan bang maging maangas para masabing ikaw ay malakas? Hanggang saan ka magtitimpi sa maraming beses na pang-aapi? Diskriminasyon. Hindi na ito bagong issue. Batid nating lahat na marami ang nakararanas nito. Iba't iba ang dahilan. Maaring dahil sa pisikal na katangian gaya ng kung kulot ang buhok mo o hindi. O dahil maliit ka at mataas ang isa. O kung hindi naman, ay dahil sa kulay ng balat ng isang tao. Kung hindi man dahil dyan, nagiging dahilan din ang antas ng buhay para maiparamdam sa iyo na ikaw ay kakaiba. Hindi pa kasali riyan ang lugar kung saan ka nakatira o nagmula, o ang iyong katayuan sa buhay matapos ang ilang taon sa eskwela. Maging ako grade 10 ay nakaranas rin ng diskriminasyon noong kabataan ko. Simpleng panunukso, pangaasar o pangmamaliit. Sa una, makikitawa ka o kaya ibabaliwala mo. Pero habang tumatagal, lumalalim ang sugat sa biktima. Samantalang mas lumalakas naman ang loob at dumarami ang mga nang-aasar, namimikon, nanunukso o nambibiktima. Minsan pa nga ay nagiging status symbol para sa ilang kabataan ang pang-discriminate sa iba. At kapag ang ganitong mga simpleng asaran at pamimikon ay naging araw-araw at nagbibigay na ng mental, pisikal at emosyonal na bagahe sa isang tao, nauuwi sa bullying ang kwento. Grade 10. Mula rito ay nais kong maintindihan nyo rin na ang mga sitwasyong kagaya nito ay atin ring naipapakita sa mga akdang pampanitikan gaya ng maikling kwento. Noong nakaraan ay naging tampok sa ating talakayan ang kwentong Ang Kwintas. Nakilala natin si Mathilde at natunghayan natin ang naging masaklap niyang kapalaran dahil sa paghahangad niyang makisabay sa lipunan at magpanggap na iba sa kanyang katayuan sa buhay. Lubos nating naunawaan ang kanyang karakter sa uri ng maikling kwento na kung tawagin nga ay Kwento ng Tauhan. Gusto ko yang napatango ka ha? Ibig sabihin ay naalala mo ang naging talakayan natin hinggil sa Ang Kwintas at sa Kwento ng Tauhan. At gaya ng nabanggit na natin, ang mga kwentong nababasa natin ay nagtataglay ng mga pangyayaring nagaganap sa totoong buhay. Kung hindi man sa atin, ay sa iba o maaari rin namang may mas malalim na ipinakakahulugan pa. Ito ang mahika ng mga akdang pampanitikan dahil nakapagbibigay ito ng mga halimbawang pangyayari sa tunay na buhay. Kaya naman bukod sa nag-e-enjoy na tayo sa ating mga binasa, natuto rin tayo ng bongga at naiakma pa natin ang mga sitwasyon at aral sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, ang mga kwento ng tauhan gaya nga ng Ang Kwintas ay mabisa ring magamit sa paghubog ng personalidad at prinsipyo ng isang tao. Tandaan grade 10 na ang kwento ng tauhan ay isang uri ng maikling kwento na ang higit na binibigyang diin ay ang paglalarawan sa pangunahing tauhan ng kwento. Ang kanyang kilos, ang paraan ng pagbibitaw ng mga salita, kung paano siya mag-isip, at kung ano ang kanyang mga nararamdaman. Ang kanyang larawan o katangian ang siyang mag-iiwan sa atin ng kakintalan. At ngayon nga, grade 10, isang kwento ng tauhan ang tampok natin na mula mismo sa ating bansa. Ang
akdang ito ay isinulat ni Ginoong Rogelio R. Sicat, isang Pilipinong piksyonista, mandudula, tagasalin wika at tagapagturo. Tunghayan natin ang Impeng Negro, ang kanyang maikling kwento na nagwagi ng gantimpalang palangka noong 1962 sa Filipino. Ogor, sige! Ogor! Ogor! Ogor, sige! Papatalo ka! Gi, Ogor! Sige! Dumaan ka kay Taba mamayang pag-uwi mo. Wala nang gatas si Boy. Kunin mo dito yung pambili. Naku, baka makikipag-away ka na namang Impen. Hindi ho. Hindi ho. Bayaan mo na nga sila. Kung pagpapansinin mo sila, lagi ka na lang magbabasag ulo. Nariyan sa kahon ng kamiseta mo. Yan na ang isuot mo. Mamaya, baka umuwi ka na naman basag ang mukha. Umiwas ka kay Impen. Tuwing umaga na lang ako pinaalalahanan ng nanay ko na wag nang pansinin si Ogor dahil basagulero naman daw talaga ito. Itinatanim ko naman sa isip ko. Pilit kong sinusunod pero lagi na lamang akong tinutukso, lalo na ni Ogor. Masakit pang mga salita ang iyong binibitawan niya. Ang hindi mo naman impera! Kapatid mo kasi ka, no? Uy, sino nanay mo? Negrong-negro ka na, negro! Tingnan mong buhok mo, kulot na kulot! Tingnan mo ilong mo, sarat na sarat! Kinakaya ko naman ng lahat. Wag lang talagang masasakit na salita tungkol sa nanay ko. Ayaw kong naririnig ang kung ano-ano dahil lang sa iba-iba ang tatay namin. Hoy, negro! Sumilong ka, baka ka pumuti. Negro, sumilong ka sabi. Baka ka masunog. Negro, wag ka nang magbilaan. Dun ka sa lamig. Patapos na ako dito, oh. Gutom na ako, negro. Ako muna. Ako muna sabi. Uuwi na lang ako. Ha? Anong sinasabi mo? Ogor! Oh, Ogor! Ogor! Ogor, sige! Ogor! Ogor, sige! Papatalo ka! Gi, Ogor! Sige! Nakakatatlo ng asawa si Inay. Si Kano. Si Boyet. Si Diding. At ako. Ako! Impin! Impin, suko na! Suko na ako! Suko na! Kumusta grade 10? Sige, hahayaan muna kita na madama ang nangyari sa kwento. Kumusta na? Medyo mabigat ang pangyayari sa dulo, ano? Kahit na alam nating parang nagbigay ito ng bagong buhay o pagkakakilala kay Impen, ramdam din natin yung sakit na naiwan kay Ogor. At saksi nga rin tayo kung paanong bumaliktad ang mundo para sa dalawang binatilyo. Balikan natin ng bahagya ang maikling kwentong ito. Gaya nga ng ating napanood, may isang binatilyo, si Impen, na 16 na taong gulang. Nagtatrabaho bilang agwador para sa kanyang nanay at mga nakababatang kapatid. Tampulan ng tukso itong si Impen dahil nga sa kanyang kaitiman at sobrang kulot na buhok. Dagdag pang pasanin ang madalas na tsismisan at panglalait din sa kanyang ina na nagkaroon nga ng iba't ibang asawa.
Kaya nga, iba ang kulay at itsura niya sa kanya ring mga kapatid. Isa nga si Ogor na kaedaran din niya at kapwa niya Aguador na numero unong nang aasar sa kanya. Kaya nga, hindi rin nagkukulang sa paalala ang kanyang nanay tungkol sa pag-iwas sa gulo. At nung partikular na araw nga na iyon, ay muli siyang pinaalalahanan ng kanyang nanay na huwag nang pansinin at iwasan na lamang si Ogor. Pinilit niyang sundin ang bilin ng ina at nagtimpi sa mga pasaring at pangaasar. Sinubukan niyang huwag lumaban, lalo na kay Ogor, na nangunguna sa pang-aapi sa kanya. Ngunit, nang siya ay patuloy na inasar at inunahan sa pagsalin ng tubig, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at dinagukan si Ogor kahit na ito ay matipuno habang siya ay payat na payat lamang. Nagpalitan sila ng dagok pero sa bandang huli, napasuko ni Impen si Ogor at walang nakakibo sa mga Aguador. Kinagulat ng mga tao ang nangyari at pinangimian nila si Impen. Grade 10. Pamilyar ba ang ganitong mga kwento ng pangaasar, pangungutya, pamimikon sa kapwa dahil lamang iba siya sa marami? Angat na angat ang pangmamaliit at pangaalipusta ng mga taong iba ang katangian at kalagayan o uri ng buhay sa kwentong ating natunghayan. Nakita natin kung paanong si Impen bilang isang tauhang bilog ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang ugali sa katapusan ng kwento. Mula sa pagiging apihing binatilyo na napuno at pinatunayang hindi siya dapat minamaliit dahil sa kanyang panlabas na anyo. Tinalakay sa kwento kung paano dapat ipaglaban ng dangal at dignidad lalo pat madalas ang mga mapangutya, mapangalipusta ay mga taong walang alam sa mga bagay na kanilang hinuhusgahan. Grade 10, ano paman, hindi magandang gumamit ng dahas o pisikal na paraan upang maipakilala ang sarili. Kung kaya nga mula sa bahay hanggang sa eskwelahan at maging sa ating komunidad, laging ipinaalala sa atin ang pagbibigay respeto sa bawat isa at idaan sa maayos na usapan ng anupamang hindi pagkakaunawaan. Sige, dagdagan pa natin ang kaalaman na babaunin natin sa ating talakayan sa maikling kwento. Sa ilang taong ko ring pagtuturo, pwede ko na nga ring sabihin sa aking personal na karanasan din ha, kadalasang nagpapahirap o kung hindi man ay nagpapabagal sa pagbasa at pag-unawa sa mga akdang kagaya nga ng mga maikling kwento ay ang ilang mga salitang ginamit sa akda na medyo malalim ang kahulugan. Paano mo nasabing malalim? Bakit mo nasabing mahirap? Kasi nga, kadalasan, hindi natin naiintindihan iyong salita. Maaring dahil unang beses natin itong nakita o nabasa, kaya hindi pamilyar. O kung hindi man, ay ibang alam nating kahulugan nito. Sayang ang ganda ng isang akda kung hindi natin lubos na nauunawaan ang nilalaman nito dahil lamang sa balakid sa pag-ugnawa sa mga salita. Kaya, kabilang din yan sa ating pag-aaralan. Ngayon, maniwala ka, matapos ang aralin na ito, nabibigyang kahulugan mo na ang mahihirap na salita o ekspresyong ginamit sa akda batay sa konteksto ng pangungusap. Ganito, basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. A. Nakita kong iniabot ng bata ang tinapay sa batang lansangan. B. Kapag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay. C. Si Jesus ay ang tinapay ng buhay dahil siya ang gumagabay sa mga tao. Grade 10. Tignan ang salitang tinapay. Pareho ba ang kahulugan o pagkakagamit nito sa tatlong pangungusap?
Sige nga. Yun. Diba, kung napansin mo nga sa unang pangungusap, ang salitang tinapay ay ginamit sa pangungusap sa literal na paraan. Ito ay nangangahulugang isang, tama, pagkain. Samantala, sa ikalawang halimbawa, ang kahulugan ng tinapay batay sa pagkakagamit sa pangungusap ay, yun, kabutihan. Dahil ito ay ginamit sa paraang matalinghaga. Habang sa ikatlong halimbawa, ang salitang tinapay ay nangangahulugang gabay at ginamit sa pangungusap sa paraang kontekstual. Ang ginawa natin ay pagbibigay kahulugan sa isang salita batay sa konteksto ng pangungusap. Nalalaman at naiintindihan natin ang kahulugan ng mga salita o nakabatay ang kahulugan ng mga salita sa paraan ng pagkakagamit ng mga ito sa pangungusap. Natutukoy ito sa tulong ng mga context clues. Ano daw? Context clues? Oo, context clues nga. At malamang narinig mo na ito ng ilang beses sa inyong English subject. Ang pahiwatig na kontekstual o context clues ay isang paraan ng pagkuha ng kahulugan sa pagbasa. Tatandaan na hindi lamang iisa ang kahulugan ng isang salita. Mangyaring ang kahulugan ay nakabatay rin sa konteksto o gamit nito sa pahayag. Makatutulong ang pahiwatig kontekstual sa lubos na pag-unawa sa isang salita. Sige nga, grade 10, baka nakalimutan mo lang yung ballpen, papel at module mo, ha? Game na. Tingnan natin ang iba't ibang paraan ng pahiwatig. Definisyon. Kung saan mababasa ang kahulugan ng salita sa bahagi ng pangungusap. Halimbawa, sa butas ng nitso ay dahan-dahang inilagak ang bangkay. Masasabi agad natin na ang salitang nitso ay may kaugnayan sa libingan dahil sabi nga sa pangungusap, dito inilagak ang bangkay. Maaari ring sa paghihinuha. Dito naman, mula sa mga katotohanan o katwiran, inaasahan na yung nagbabasa ay makagagawa o makabubuo ng isang palagay, opinyon, o konklusyon. Tingnan ang halimbawa. Ang paligid ay kakikitaan ng paghihikahos ng mga tao. Nakabilanggo sa daigdig ang barong-barong, lusak na estero, nanlilimahid na babae at lalaki. Basahin muli ang pangungusap. Dito mahihinuha na agad natin ang ibig ipakahulugan ng salitang may salungguhit, ang paghihikahos. Salamat sa mga pantulong na salitang barong-barong, lusak at nanlilimahid. Ang isa pang paraan ay salungatan o pagkahambing at kontras. Ito ang pagbibigay halaga sa mga salitang naghuhudyat ng pagkakaiba tulad ng pangatnig na subalit, pero, ngunit, na nagpapahiwatig ng kaibahan ng kahulugan ng isang salita sa isa pang salita. Halimbawa, ang kabuktutan ay hindi dapat na maikubli sa anino ng kabayanihan. Masasabi natin agad ang kahulugan ng salitang kabuktutan dahil nandun sa pangungusap din ang kasalungat nitong salita na kabayanihan. Pahiwatig. Dito naman ang kahulugan ay batay sa sanhi at bunga ng pahayag. Halimbawa,
Ang isang ugat ng pagkaalipin ay dahil sa kawalan ng pagkakaisa ng bawat isang mamamayan. Tingnan maigi ha, ang pagkakaalipin ang bunga ng kawalan ng pagkakaisa ng bawat isang mamamayan. At pagsusuri. Dito, lubhang kailangan ng kakayahang panglingwistika upang ganap na masuri ang salitang binabasa. Kung natatandaan lamang ang isa sa mga nauna nating aralin, ang kayarian ng salita, magiging sisiw na sa inyo ang gawaing ito. Kasi nga, sa pagsusuri sa pagkakabuo ng mga salitang ugat at panlapi, nahuhulaan o sabihin na nating nalalaman na ang kahulugan ng salitang pinag-aaralan. Teka, para naman praktisado ka sa pagkuha ng kahulugan sa kontekstual na paraan, bibigyan kita ng ilang pangungusap, tapos hanapin mo ang kahulugan ng mga salitang nakabilog. Kaya di ba? Simulan natin dito. Nagmamadali si Jason sa pagpasok sa opisina kaya humahagibis ang pagmamaneho niya sa kalye. Ano kaya ang ibig sabihin ng humahagibis sa pangungusap na ito? Aha, mabilis. Paano mo nasabi? Sa pagpapakita ng sanhi ng pagmamaneho, ang pagmamadali sa pagpasok sa opisina. Wow, maganda ang iyong simula, grade 10. Ito naman kaya. Nagpunta sila sa duluhan ng kanilang bakuran. Sige nga, grade 10. Ano ang kahulugan ng nakabilog sa pangungusap? Pwede nga, no? Hangganan. Paano mo ulit ito nasabi? Naks, ginamit mo ang pagsusuri ha? Mula sa salitang ugat na dulo at panlaping ikinabit dito. Ah, pinabibilib mo naman ako? Pambihirang bagets ha? Isa pang pamparami ng puntos oh. Isa, si Jefferson sa maraming scholar ng kanilang paaralan. Wala anumang gastos sa pagbili ng aklat at libre rin ang kanyang matrikula. Mayroon din siyang buwanang allowance o baon sa eskwela. Ito nga grade 10. Ano ang ibig sabihin ng scholar? Kitang-kita naman agad sa pangungusap ang ibig sabihin nito. Malinaw agad ang definisyon nito sa pangungusap. Ganyan nga grade 10 ha? Gagamitin ang mga natutunan hindi lamang sa pagsagot sa module. Dapat may aplikasyon sa buhay. Paano? Mula sa mga maikling kwentong ating binasa, parehong nag-iwan ng aral sina Matilde at Impen sa atin sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. Si Matilde ay tinuruan tayong makontento sa kung anong mayroon tayo. Samantalang si Impen naman ay ipinakita sa atin na hindi basihan ang pagiging iba para maliitin ng kapwa. Iyong kontekstual na paraan sa pag-unawa sa salita. Hindi na ito kailangang i-memorize dahil makatutulong naman ito sa mas mabisang daloy ng usapan. Mas naiintindihan mo ang mga salitang nababasa at napakikinggan mo. Mas madali ang komunikasyon. Mas mataas iyong porsyento na mababawasan ang mga magkaka-MU, ang malalabong usapan at magugulong ugnayan dahil sa pamali-maling intindi sa mga sinasabi at binabasa. At iyan nga grade 10 ang ilan sa mahalagang dapat mong tandaan hinggil sa ating tampok na aralin. Anumang aralin pagtutulungan nating alamin at unawain. Tandaan lamang ang oras natin dito sa DepEd TV at kung gustong may playback, bisitahin lamang ang ating official YouTube channel. Makinig, magmasid at makiisa sa ating mga aralin dito sa Classroom ni Miss Pam sa DepEd TV. Dahil ang pagkatuto,
Hindi lamang sa isip, dapat tagos hanggang puso. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo. Dahil